Napangiti siya nang marinig ang mga katagang iyon. Hindi niya sukat akalain na ang isang Bryson Montemayor pala ay marunong magmahal. Subukan kong mahalin ka, susubukan kong ibalik ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Kinabukasan ng magising si Bryson ay wala na sa kanyang tabi si Chantal, nag-aalala siyang bumangon at napahilamos ng kanyang mukha. Napapaisip siya kung iniwan na ba siya nito. Dahil hindi naman siya nito mahal at baka hinahanap nito si Andrew. Malungkot siyang pumasok ng banyo at naligo dahil may hangover pa siya ng nagdaang gabi. Nang matapos siyang magbihis ay naghanda na siyang pumunta ng kasino pero bago iyon ay magkakape muna siya. Ngunit pagpasok niya ng kusina ay halos mapatulala siya nang makitang abala sa pagluluto si Chantal, habang katulong nito si Belinda. Nang makita siya nito ay nakangiti itong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi niya. Good morning. Bati nito sa kanya. Natutulala siyang tumanggo rito dahil hindi pere niya maintindihan kung ano ang nangyayari kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Maupo ka na Bryson, malapit nang maluto ang almusal natin. Ay nalalayan siya nitong makaupo bago ito muling bumalik sa pagluluto. Sa unang pagkakataon ay sabay silang kumain at hindi mawala-wala ang ngiti nito sa mga labi habang siya naman ay nagtataka peren sa pagbabago ng mood nito. Chantal, tawag niya rito. Bakit Bryson? May sakit ka ba? Wala naman, bakit mo natanong? Kasi iba ang mood ko ngayon. Kasi nakangiti na ako sa'yo, iyon ba ang gusto mong sabihin? Yes, dahil tapos na akong magmakmak at tama ka, hindi ko kailangang iyakan si Andrew dahil hindi naman niya ako totoong mahal. Mabuti kung ganoon. Masaya ako at naisip mo iyan, Chantal. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na kasama ka Bryson, maaaring ngayon ay hindi pa kita mahal ngunit susubukan kong mahalin ka dahil sa ngayon ay ikaw na lamang ang mayroon ako. Wow! Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya sa sinabi mong iyan, Chantal. Thank you. Simula nga ng araw na iyon ay ginampanan niya ang papel ng isang asawa kay Bryson. Siya ang naghahanda ng mga kailangan nito at siya mismo ang nagluluto ng pagkain nilang dalawa. At pagdating naman ng gabi ay ginagampanan din niya ang papel ng isang babae sa asawang lalaki. Sa paglipas ng mga araw ay nasasanay na siya nakasama araw-araw si Bryson at maging ang magniig silang dalawa ay normal na lamang sa kanya. Wala na siyang maramdaman na ilang rito o hiya dahil nasanay na siya. Kahit papano ay unti-unti na niyang nakakalimutan si Andrew maging ang madilim niyang sinapit sa dating asawa niya. Nag-focus na lamang siya kay Bryson dahil habang tumatagal na nakikilala niya ito ay napagtanto niyang mabuti naman pala itong tao, mapagmahal at higit sa lahat ay maalaga. Isang umaga nagising na lamang siya na nasusuka, patakbo siyang nagtungo ng banyo at doon siya suka ng suka. Nag-aalalang sumunod sa kanya ng banyo si Bryson. Gusto mo dalhin na kita ng ospital, baka kung ano na iyan. Huwag na, kaya ko naman, siguro ipapahinga ko na lamang ito. Okay, sige, babantayan na lang muna kita rito. Naku, hindi na, pumunta ka na ng kasino, baka kailangan ka nila doon. Pero mas kailangan mo ako rito sa tabi mo. Basta dito lang ako, huwag ka nang tumanggi pa dahil hindi mo ako mapapasunod, alam mo iyan. Oh siya, sige na, ikaw ang bahala, ang kulit mo, sabing kaya ko ang sarili ko eh. Dahil sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya maghapon siyang natulog na lamang, nang magising siya ng hapon ay nakabantay parent sa kanya si Bryson. Natatawa siya sa lalaki dahil kung umakto ito ay daig pa ang may malala siyang sakit kung magbantay sa kanya. Binantayan mo talaga ako, bakit? Siyempre, dahil masama ang pakiramdam mo, mas maganda na iyong nandito lang ako sa tabi mo. Kamusta pakiramdam mo, okay ka na ba? Medyo. Kaya lang nagugutom ako. Bryson, pwede mo ba akong ibili ng buko juice? Ha, bakit buko juice? Sa iyon ang gusto ko, please. Okay, magpapabili ako ng buko juice kay Bruno. Wait lang, tatawagan ko lang siya. Ayaw ko. Gusto ko ikaw ang bumili para sa akin, please. Please, okay, ako na ang bibili. Paaakyatin ko rito si Belinda para may kasama ka habang wala ako. Kahit huwag na, hindi ka naman magtatagal, basta bilisan mo na lang. Hindi na ito nakipagtalo pa sa kanya. Umalis na nga ito para bumili ng buko juice habang siya naman ay muling bumalik sa pagtulog. Naalimpungatan siya nang biglang tumunog sa kanyang tabi ang kanyang cellphone. Nagulat pa siya nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Andrew, sambit niya sa pangalan nito habang nanginginig ang kanyang katawan nang maalala ang ginawa nitong pagbenta sa kanya. Sinagot niya ang tawag nito at hinintay itong magsalita sa kabilang linya. Hello Chantal. Chantal, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo at pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa'yo.
Mahal na mahal kita Chantal, walang araw na hindi kita naiisip at naaalala ang masaya nating pinagsamahan. Alam ko Chantal, nagkamali ako dahil nasilaw ako sa pera ni Bryson, pero pinagsisisihan ko na iyon. Chantal, bakit ayaw mong magsalita? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin Andrew, ay may gana ka pa talagang tumawag ha? Maayos na buhay ko ngayon, kaya kung pwede huwag mo na akong tatawagan pa. Pagkasabi niya ng mga katagang iyon ay agad niyang pinatay ang tawag nito. Muli itong tumawag ngunit hindi na niya iyon sinagot pa. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Bryson at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung gaano karaming buko juice ang binili nito. Ano ito Bryson, balak mo ba magtinda rito ng buko juice? Natatawan niyang biro sa lalaki. Mabuti na iyong marami para pag gusto mo ulit ng buko juice ay marami tayong stock sa ref. Ay iwan ko sa'yo, siya nga pala binilhan na rin kita ng paborito mong buko pie. Talaga? Yes, dahil ganyan ka kalakas sa akin. Bigla naman siyang kinilig sa sinabing iyon ni Bryson. Ang bait nito sa kanya at inaalagaan siya nito, idagdag pa na lahat ng mga gusto niya at mga paborito ay talagang tinatandaan nito at binibili. Sa tuwing uuwi ito ay parating may pasalubong sa kanya na kinakataba ng kanyang puso. Ang swerte niya sa lalaki dahil kahit binili lamang siya nito sa walang hiya niyang asawa ay pinaparamdam nito sa kanya na importante siya rito at pinaparamdam nito na mahal siya nito. Hindi niya napigilan ang mapaluha at may akap ang lalaki. Napakaswerte niya at kay Bryson siya napunta, hindi sa ibang lalaki. Hindi man niya sa ngayon masakliyan ang pagmamahal nito sa kanya, ay alam niyang balang araw ay matutunan din niya itong mahalin, dahil ang tulad ni Bryson ay hindi mahirap mahalin. Hindi ko alam kung paano akong magpapasalamat sa iyo Bryson sa mga kabutihan mo sa akin, pero gusto kong malaman mo na masaya ako sa piling mo at hindi ako nagsisisi na ikaw ang nakabili sa akin. Walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ito sa mga labi na kaagad naman nitong tinugon. Maingat siya nitong inihiga sa kama habang magkahinang peren ang mga labi nila. Titig na titig ito sa kanya, tuloy ay pakiramdam niya namumula na ang kanyang mukha. Oh, bakit ganyan ka matitig sa akin? Ang ganda-ganda mo kasi at syempre gwapo ako, kaya bagay tayong dalawa. Chantal, kung papayag ka gusto sana kitang pakasalan. Gusto mo akong pakasalan? Matagal ko nang gustong sabihin iyon sa'yo, ang kaso alam ko namang kasal ka parent kay Andrew hanggang ngayon. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo rin magpakasal sa akin, ay masaya na ako at nakahanda akong maghintay kung kailan ka makakalaya sa pagkakatali mo kay Andrew. Pwede ba pag-isipan ko muna? Sure, hindi naman ako nagmamadali, ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon. Samantala mula sa di kalayuan ay nakatingin si Andrew sa bahay ni Bryson. Huwag kang mag-alala Chantal, malapit na tayong magkasamang muli dahil babawiin na kita kay Bryson.